i-provide ang kanilang pangangailangan para matuto din siya i-respect, igalang, at walang question, yung babae magsasambit doon sa lalaki. Okay, ano pa po? Mga simple nga na yan, utos sa Bible, di ba? Pray without ceasing, study to show thyself, approve unto God, meaning mag-aral tayo ng sa. Those are the simple commandments na ibinigay sa atin ng Diyos. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Go ye into all the world. Ibig sabihin lahat yun, susundin natin. Sa totoo lang po sa Christian. Bagamat yung bawat ministry na yun, may mga, kumbaga, kung titignan natin, pwede ka naman talaga ma-involve lahat sa ministry na yan. Meron tayong kaparaanan para ma-involve tayo sa lahat ng gawain ng church. Pero yung sasabihin natin na hindi ko kaya yan, hindi ko masusunod yan, so kaninong problema, hindi problema ng Diyos yun. Sabi ng Bible, my commandments are not grievous. Hindi mo mahirap ang utos ng Diyos. Ang mahirap lang kuminsan sa atin ay yung talagang magpasakop at sumunod sa gusto ng Panginoon. Do not disobey the Lord. Kaya tingnan nyo, pinag-usapan dito ngayon yung compliance, yung pagsunod. Sa mga anak natin, kapag sila hindi sumusunod, ako, paborito kong kataga sa mga anak ko, anak, pag hindi kayo sumunod, eksakto sa sinasabi ko, ikakapahamak mo yan. Kabisado ni Tim yan eh. Ano sabi ko? Pag hindi kayo sumunod, pwede po namin ikapahamak. Kaya minsan kabisado na yung sasagot eh. Parang pero sana ilagay natin sa puso natin, sa isipan natin, pag hindi mo tayo sumunod sa Panginoon, ikakapahamak natin yan. Ikakarumi natin yan, pag tayo naging marumi, kapatid, hindi mo maganda na ikay madumi, kasama mo yung malilinis, kasama mo yung mga Kristiyano na nagsusumikap, mahirap po kung tayo ay makakahawa sa kanila. Pagsamahin mo isang malinis na Kristiyano, isang maruming Kristiyano, meron silang parehas na capability na ma-influensya ng bawat isa. But more likely, ang nakaka-influensya sa atin, kadalasan ay yung mas karnal ng konti. Kasi wala naman sa atin super spiritual eh. Lahat tayo may tendencies na bumalik sa laman. Kaya para to stay unpolluted at hindi tayo filthy, kinakailangan do not disobey the Lord. Pangalawa, ano pa naging problema nila? She received not correction. She received not correction. Hindi na ako tumatanggap ng pagsaway. Hindi na ako tumatanggap ng rebuke. Hindi na ako tumatanggap ng salita ng Diyos. Dumating po ba sa punto natin bilang Kristiyano nung tayo medyo hindi na sumunod sa Diyos? Kasi ganyan yan yung mga steps. Pagka ikay lumayo sa Panginoon, hindi ka sa Kanya susunod. May mga pagkakataon na nakakarinig ka ng rebuke sa preaching. Hindi ko talaga makalimutan yung turo sa akin ng isang matandang Kristiyano kaysa sa akin. Sabi niya, pag ikaw ay tinatamaan sa preaching, huwag mo na lang isipin na ikaw yung sinasabihan. Tama po ba yung ganong prinsipyo? Pag tinatamaan ka, nire-reviewan ng pastor, hindi naman sinasadya. Akala mo lang sinasadya. Kasi kadalasan ganun tayo eh. Pag nasasaling yung ginawa natin mali, yung kasalanan natin, yung attitude natin mali, akala natin pinepersonan tayo ng pastor. Pinepersonan tayo ng preacher. Pero hindi naman. Tama po ba na pag tinatamaan tayo ng preaching, ang feeling natin ay tayo lang yung kausap? Tama po ba na baliwalain natin yun? Tingnan niyo po sa Hebrews chapter 3. Ito din po yung sinabi ng Bible patungkol sa mga Israelites. Sabi ng Bible sa verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you will hear His voice, harden your hearts. Yun po ba sabi? If you will hear His voice, kung napapakinggan mo na ikaw ay nasasaling yung mali sa buhay mo, kung medyo napapasadahan yung pagkukulang natin sa Panginoon, yung kasalanan natin, patigasin pa natin ang ating puso. Yun po ba sabi? Sabi ng Bible, harden not your hearts. Kung patigasin yung puso mo, huwag mong
tanggapin na parang hindi ikaw yung kinakausap. Ikaw na nga kinakausap ng Panginoon eh. Tapos sasabihin mo, babaliwalain mo lang. Tayo nga, pag may mga anak tayo, sinasabihan natin, alam niyo naman yung time na pag sila'y nakikinig lang, pero hindi talaga pinapakinggan. Hindi talaga iniintindi yung pangaral natin. Nararamdaman po ba natin yan mga magulang? Pag nangangaral tayo, kunyari, yung mga anak natin sobrang hindi na nagsasalita, nakayuko. Pero alam mo din, kung yan ay nakikinig o hindi. Ako minsan sa mga anak ko, natama pala eh, pag ang mga anak ko, medyo nagsisilakihan na, nagsisitandaan na. Kasi ako dati paniwala ko, parang siguro may exemption. Ala ko exemption, ang mga bata ay bata. Ang gawain lang ng magulang, ituwid yung landas nila, dalhin sila sa tamang landas. Pero itong mga bata nito, may sarili din pag-iisip, may sariling kagustuhan. Pag mga bata pa yan, nakikita mo, kala mo, kontrolado mo, pero dumarating yung time, lalabas at lalabas yung pagiging, sabihin natin, kapusukan at kamalian at error doon sa mga bata. So kung minsan, pagkakausapin mo, akala mo nakikinig, pero sa totoo lang, nararamdaman mo din na itong alam mo na ito, palagay ko magkakamali, palagay ko hindi ito seryoso sa kanyang sinasabi. Alam mo, isang bagay na pag pinagpatuloy po natin gawin, yung bang halimbawa, mayroon na tayong mali sa Panginoon, pagkatapos na-rebuke na tayo, itinama na tayo, itinuwid na tayo, pero sa lahat ng bagay na yun, tayo ay parang wala lang, ini-ignore lang natin. Tingnan yung sabi ng Bible, today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the day of temptation, in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Hindi kaya sabi ng Panginoon sa mga generation na to, kayo mga Israelites, kayo mga anak ko, no? Huwag lang matigas ang ulo, huwag lang matigas ang puso. Sunod na. Kung pwede lang talaga, pag sinabi natin mga magulang sa anak natin, sumunod ka. Kung may power lang yun na talagang magbago sa kaisipan at gawin ng mga bata, di ang dalisan ng gawin. Pero sa totoo lang, ang pagbabago ng mga bata, may effort, nasa kanilang effort din yun eh. Minsan kahit anong tuwid natin, kahit anong pilit natin sa mga bata, talagang hindi ko po kayo kinakampihan mga bata. Sinasabi ko lang yung katotohanan sa inyo mga young people kung gaano kung minsan katigas ang ulo nyo. Dahil kami din ho, ganyan din katigas ang ulo namin natin. Kaya kung tama. Bakit? Sino dito mabait ng young people tayo? Ha? Sino sa atin yung walang kakulitan? Yun, dito ko daw, wala. Walang paglagyan din yan. Pero parang sa mga anak ata ng nanay ko, ako ata yung pinakamarami. Maraming luhang tumulo sa mata ng nanay ko nung panahon ko na. Kala ko panahon nila yun eh. Kala ko kasi Gabo, pinakamaraming luha ang tumulo sa nanay ko pala ako. So, ba't tayo napunta doon? Despise not the Lord. At ang Diyos, naririnig mo na yung pang-uusap sa'yo. Ang masama na ito, hindi mo na talaga naririnig yung pang-uusap ng Diyos eh. Dalawa lang yan, pag hindi mo naririnig ang pang-uusap ng Diyos, baka hindi ka pala anak ng Diyos. O pangalawa, baka sobrang manhid mo na, sobrang lagi mo dinidespise ang pang-uusap ng Diyos. Alam niyo po ang Holy Spirit, isa po sa ministry niya. Yung pang-uusap sa atin, mag-convict sa atin, sabi ng John chapter 16. Pag may nagawa ka, kung minsan hindi mo pa nga ginagawa, iisipin mo palang gawin, andyan ay Holy Spirit, sinusundot ka na. Spiritually speaking, oy, mali yan. Huwag may tuloy. Kung minsan, napipigilan tayo, pero kung minsan, naningingibabaw yung laman, nadidespise natin yung conviction ng Holy Spirit. Pero pag kadalasan, dinidespise mo yan, yung pang-uusap at pagkilos ng Holy Spirit sa atin. Para bang yung boses niya, kaya sabi ng mga quench not the Spirit eh. Hindi lang po yun applicable pag may gusto kang gawin sa panahon, applicable din yun. Every time ang Holy Spirit, merong gustong iparealize sa'yo, yung boses niya, very odd, sabihin na natin, malakas yan. Pag dinidespise mo sa pahina ng pahinayan hanggang sa hindi mo na siya marinig, akala mo wala na. Ngayon, okay naman ako, para wala namang
halo, parang wala namang ginagawa Holy Spirit sa akin na negatibo. Minsan ganun ang gusto ni Satan na maramdaman natin. Na para bang yung sensitivity natin sa Diyos, sensitivity natin sa Holy Spirit, mawala na, mamanhid na tayo. Hindi na natin siya maramdaman. At ang masakit nito, ang akala natin okay tayo. Pero sa totoo lang po hindi. Why? Because we despise the Lord. Dati, yung mga paniniwala natin, napakataas. Na yung conviction natin sa isang katotohanan, sa isang bagay, yung prinsipyo natin. I heard a lot of testimony sa mga churches na namuntahan ko din. Meron kami mga young people dati, napakataas ng standard, napakataas ng kanyang sa pag-aasawa, sa pamumuhay. Pero nung wala pong hindi dumating yung kanyang mga expectations, biglang yung napakataas na standard na buwan. Ang masaklap na kapag-asawa ng unsaved, bumalik sa Catholicism, bumalik na yung isa na kapag-asawa pa ata ng Iglesia ni Cristo, yun ang masakit eh. Yung conviction na meron ka dati, nawawala. At alam mo na, sa mali ka na, pride naman yung nagpipigil sa'yo para bumalik ka. You totally despise anumang attempt ng Diyos at ng mga kapatiran para tayo ay maibalik sa tama. Ganito po yung nangyari sa mga Israelites. They despise, sabi dito sa verse, her princes within her are roaring lions. Her judges are evening wolves. They know not the bones till the morrow. Her prophets are light and treacherous persons. Her priests have polluted the sanctuary. Naalala niyo ba si Hophni at Phinehas? Mga anak nila to. Si Eli. Sabi ng pala nila, hindi pwedeng magmana ng pagiging prophet na yung mga anak ko, mga salbahi yan. Yung isang priest doon sa, nakalimutan ko yung pangalan niya, kinuha niya yung incense, tapos naglagay siya ng strange oil doon, tapos lasing siya, pumunta doon sa tabernacle, hindi pa siya nakapasok, pinatay na siya ng Diyos eh. Tapos may mga judges sila dito na nangyayari, parang sa panahon din natin, yung mga judges, nagiging bulag talaga sa katotohanan. Di ba yung ating mga dyan sa Justice Hall, yung sa DOJ, yung simbolo nila, yung may balanse tapos nakapiring. Totoo naman yun sa panahon natin eh. Nakapiring, kaya kahit totoo ka na, nagmumukhang mali ka. Diba yung mali, nagiging tama kasi may piring, nakatanungan. Ganun ba yun? So yung kanilang judges dito, ganun na po nangyayari. They totally despise the truth. They totally despise ang Panginoon sa kanilang buhay. That's why they become filthy and polluted. And number 3, she trusted not in the Lord. Do not doubt the Lord. Yan po isa sa pinakamadaling sabihin, pero minsan mahirap gawin sa parte natin mga Kristiyano. Yung totally and completely pagtitiwala, yung complete trust natin sa Panginoon. Minsan, alala ko doon sa ministry, sabi nung isa, kung hindi man ako pagpalain ng Diyos, kung hindi mo kalooban ng Diyos na ako ay dito sa ministry, hindi ko iwanan itong trabaho na to, para kung sa gano'n, may babalikan ako. Is that complete trust? Alam niyo, wala pa po akong nakita ang matagumpay na lingkod ng Diyos na walang sinakripisyong mahalagang bagay sa kanila para sumunod sa Panginoon. Kung ibig kong sabihin, kung talaga magtitiwala at susunod ka sa Panginoon, wala nang just in case. Just in case. Diba, meron tayo tawag doon, reservation. Hindi yung complete trust yun, hindi complete na pagsunod sa Panginoon. If we are to be a worthy follower and disciple ng ating Panginoon, do not doubt the Lord. Pinag-uusapan po dito yung confidence natin sa Panginoon. Yung buong nasalihan sabi doon sa Psalm chapter 118, verse 18, verse, basta natin, para hindi tayo namumula. Psalms 118, and verse 8. It is better to trust in the Lord
than to put confidence in man. You see, ibig sabihin, when we trust the Lord, we put our total confidence sa Diyos. At inaalis natin yung kumpiyansa natin sa tao. Di ba kung minsan pagka may mga bagay na sa tingin natin, yung mga practical aspects ng buhay po natin, sana makita yung tinatawag nating total trust sa Panginoon. Yung mga tawag dito, kung minsan tayo, sa paglilingkod natin sa Panginoon o sa relasyon natin sa Panginoon, marami tayong mga sinasaalang-alang. At normal lang po yun, lalo na kung tayo ay mga magulang. Di ba? Sa panahon ngayon, hindi mo mahirap mabuhay sa mundo natin. Kung dati mahirap, mas mahirap po ngayon. Mas mahal ang bilihin, mas maraming mga hindi natin inaasahan na pwede natin pagkagastusan o kung ano-ano mga pangalig. So kung minsan, ang Kristiyano, hindi din po, hindi din siya, hindi siya exempted, no? Sa ganun. Kaya nga nandiyan yung salitang trust in the Lord. Kasi may tendency na tayo bilang Kristiyano, yung pag-asa natin, yung ating tiwala, mailagay natin sa mali. Mailagay natin sa, ito matatag na negosyo, ito matatag na kumpanya, ito maglalagay sa bangko, mga ganun ba, ito invest natin dito. Yung by total, wala pong masama na gawin natin yun. Pero kung unang at paunahin mong kaisipan, kaya mo ginagawa yun sapagkat mahirap na yung hindi ka sigurado. Kapatid, para sabihin sa inyo, yun po ay hindi nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon.